nauna nilang desisyon. Makikita natin na maaaring magkaroon ng bahid o magkaroon ng ibang pag-iisip o pagbabago sa ibang mga maestrado, pero for 13-0. Or official acts. Ako po, yari. Sa kabilang banda naman, dinefine nito ang corruption. Its fundamental sense as the act of an official fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or charter to procure some benefit for himself or for another person, gamitin para sa ikauunlad ng lahat. Ang basura pong ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Totoo. Ang mga basura pong ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ipapa-impeach ko kayo. Nako po. Umatake na naman yung suloy! Muli na naman nagsalita itong aw-aw. House Vote 2421 to consider authenticity of attachment in determining substance of impeachment trumps. Nako, ano kaya yung usapin dito? 2421. Sino naman kaya mananaig? Political analyst Beticos ang panawagan Chacha ni SP Soto. Bakit kasi nag-chat-chat-chat ka dyan? Pakalamero ka din, ano? Wala ka naman. Abugago ka ba? Oo, nananawagan ka ng Chacha. Baka gusto talaga niyang hindi maalis sa pwesto. Kaya, yun ang kanyang panawagan. Pero, isipin nyo na lang, kahit kung ano man ang sabihin mo at gusto mo mag-chacha, hindi ka papaboran. Waste of time lang yan. Ika nga ng sabing magaling na abogado at mga senador. Ikaw kasi, bida-bida ka, tuta ka, tuta! Oo, di ba? At ngayon nangangalampag itong mga bayan-bayan, lumabas na naman yung mga talunan. Oo, at nagsisigaw, Sara impeach. Yun ang kanilang panawagan. Ito pa, impeachment complaint versus Bonge, tinatalakay ng House Justice Committee. Kung sufficient substance, sana mag-sufficient substance para dire-diretsong impeach at para masibak. Impeachment, patuloy na pinagtatalunan ng mga kongreso. Ipasok nga natin ito. Ano meron? Bakit nga naman naglalabas ka na naman at nakikisaw-saw ka? Hindi ka naman senador. Hindi ka naman congressman. Oo. Nagbabala ang dating senador na si Antonio Trillanes na maaaring humarap sa impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema sakaling hindi nila baligtarin ang desisyong nagdeklara na labag sa konstitusyon ang reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ni Trillanes na ang mga mahistradong boboto laban sa motion for reconsideration ay maaari umanong kasuhan ng betrayal of public trust, at iginiit niyang ang pananatili ng kanilang pirma at suporta sa naturang desisyon ay maaaring magsilbing batayan ng pananagutan. Wow! Ayon pa kay Trillanes, ang naging pasya ng mataas na hukuman ay isang malinaw umanong panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso. What? Anong nasabi mo dyan? Ano pang himasok? Desisyon yan dahil alam ng mga Supreme Court kung ano pinagagawa nyo. Bakit sabihin mo pang hihimasok? Dahil ba hindi kayo kinampihan? At sabihin nyo nang hihimasok ang Supreme Court sa mga congressman, sa mga sa Kongreso? Wow naman. Pag kayo ay nakalalamang tuwan-tuwa kayo. Pag kayo hindi kinampihan, nagngangaw-ngaw kayo. Ano ba problema nyo kay BP Sara at takot na takot kayo? Bakit kailangan nyo pang pagtalunan at kailangan nyo pang bigyan na naman ng pangalawang impeachment? Hain na naman ng pangalawang impeachment. Tapos kinasuhan nyo pa ng plunder. Sa ombudsman, kinasuhan nyo pa ng graft. Nagpapatunay lang yan na lahat kayo takot sa Agila ng Davao. Yun lang yun. Higit din niya na sa pagpigil umano ng Korte Suprema sa impeachment laban kay Duterte, inilalantad ng mga mahistrado ang kanilang sarili sa posibilidad na sila naman ang isailalim sa kaparehong proseso dahil sa umano'y paglabag sa kanilang mandato. Pare,
Ang ganitong pananaw ay Ayan, oh. sinusuportahan din ng ilang abogado, kabilang sina Terry Redon at Joel Chua, na hayagang bumatikos sa naging interpretasyon ng Korte Suprema. Ayon kay Chua, mali umano ang pagbasa ng hukuman sa mga batas at panuntunang nilikha ng Kongreso. Ang sabi niya, kami ang gumagawa ng batas, huwag kayong manghimasok sa rules ng Congress. Pero pag gumagawa kayo ng report nyo, ipinapasa nyo rin. Ha? Oo, kung kanino man sa ano ba to? Sa justice, sa ano ba to? DOJ, di ba pinapasa rin nila? Huwag ka nga angkay, ha? Nagmamarunong ka na naman eh. Oh, saan nyo ipapasa pag gumawa kayo ng committee report? At nakagawa na kayo ng report nyo, saan nyo pinapasa? Di ba? Utak ba? Utak. Gamitin nyo, ha? Pag hindi kayo kinakampihan, puro ngaw-ngaw. Puro ngaw-ngaw. Ha? Sabihin, nangihimasok. Pag kayo nakakalamang, ha? Tawa kayo ng tawa. Sana lang, ha? Matupad lahat ng sinabi ni Miss Cara David. Oo. Kulang pa daw yun, sabi ni Miss Cara David. Kulang pa. Tiin niya, malinaw na ang Kongreso ang may kapangyarihang gumawa ng batas habang ang hudikatura ay limitado lamang sa pag-interpret nito. Kaya't hindi umano nararapat na makialam ang Korte Suprema sa internal rules at mga prosesong sila mismo sa lehislatura ang bumuo. Samantala, iginiit naman ni Redon na hindi lamang posible kundi maaari ring isailalim sa impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema kung mapatunayang hindi wasto ang paggamit ng Judicial Development Fund. Gumagawa na naman kayo ng Sinabi ni kwento Redon nyo. na ang pag-i-impeach sa mga mahistrado ay bahagi ng congressional oath. Gumagawa na naman sila ng sariling kwento. Sa bagay, kwento nyo yan eh. Oo, bilib na bilib kayo sa kwento nyo. Pero kami, na alam namin na kayo ay mga panggulo lang. Oo, nanggugulo lang kayo, nakikisaw-saw lang kayo. Hindi ho kayo paniniwalaan ng mga taong bayan. Nakakahiya kayo, bakit pa kayo naging congressman? Sana na lang, tumakbo na lang kayo pagka barangay chairman at doon kayo manggulo. Di ba? Isipin nyo magawa na naman sila ng kwento na pwede raw ma-impeach itong mga taga-Supreme Court. Para saan? Paguluhin na naman ang usapin? Diyos ko po, Marimar. Eto na naman sila. Lahat na lang, ha? Ngayon, may usapin pa dito. Marami. Kaso, hindi natin alam kung totoo ba yung 24-21 na vote, eh. Ano ba yung pabor na ma-impeach si Bonget? Yung substance na sinasabi nila. Yung forms of substance. Tama ba? Oo. Sino ba yung naniniwala? Ikaw na nanonood. Ano ba ang paniwala mo? Malaki ba ang problema nito ni Pangulo? At hindi na kayang mamuno? Ako, naniniwala ako kung ano yung sinasabi ni BP Sara, doon ako naniniwala. Sinabi rin ni Tatay Digong niya noon, hindi pa masyado magulo yung usapin patungkol dito. Eto na, nung gumulo na, eto na, totoo nga pala, may mga video pa na kumakain ng hotdog. Hindi ko alam kung totoo yun Oo, yung isa, tuyot na. Oo, hindi ko nga alam kung nasa tiyan na yung, Diyos ko po. Hindi ko sure kung AI yun. Kasi mukha niya napanood nyo ba yun? Naku, nakakahiya. Yung isa, yung mama, humihigop ng palamig. Pagkatapos siguro humimod ng humigop ng palamig, lollipop naman ang tinira. Hindi ko alam kung totoo. Napanood nyo ba? Kung napanood nyo kung ano yung skandalo na yon, for sure, talagang yung balahibo nyo ay titindig. At sasabihin nyo sa sarili nyo, anong klaseng animal to? Anong klaseng tao to? Gusto naka-video. Imagine. Hindi ko alam, hindi ko mawari. Ganun pala ang sistema. Sa bagay daw, sabi ng nakararami, pagkaw ay na-over sa coke, iba na raw yung aura ng utak. Kahit yung halimbawa, yung candy, gagawing lollipop. Ni-lollipop mo? Diyos ko po! Ito naman si Palaka, tuyot na. Diyos ko po, ang tibay mo, lola ka na. Itsura mo, ilang taong ka na, 60 ka na, mahigit. Tapos gusto mo pang parang something Napanood nyo ba? Kung napanood nyo, i-type nyo sa comment section.
Nakakadiri. Nakakadiri sila. Lumololipop. Ang mama o bakla? Kasi bakla lang ang gumagawa nun eh. Ay, alamin natin yan sa mga susunod na usapin. Political analyst, binatikos ang panawagang Chacha. Ito, mahilig talaga itong pakilamerong, puting buhok na ito eh. Pakilamero to eh. Walang iba kundi gawa, kundi Chacha, batikusin si BP Sara. Meron akong papakita sana sa inyong video kasi nakakahiya. Hinaltak sa ni Senador Marcoleta eh. Wala sa nagawa. Nawagan ho siya na parang mag-chacha na lang tayo. Tandaan ho natin, ipanawagan natin ang chacha, hindi dahil sa mga ganitong klaseng bagay o political na pagtingin. Pero gusto nating mag-chacha kasi gusto nating mapabuti yung ating sistema, ang pampamahalaan, at yung pagpapatibay ng kung anong reformang electoral at political na meron tayo. At hindi dahil sa haka-haka o yung pagtingin dahil hindi lang pumabor sa atin yung tingin nating desisyon. Tama. Tingin natin, Tama. dapat na tayo magtsatsa. We don't want to push for charter change for the reasons or for the wrong reasons just because the decision of the Supreme Court did not in any way favor some interest for that matter. So, Iyakin dyan si Tutasin. Ha? Hindi lang, kagaya ng sinasabi ng isang political analyst, hindi lang nagpabor sa kanila, hindi lang pumabor sa kanila, yung Supreme Court, gusto na kagad batikusin at gusto na magtsatsa. Ano ka? Hilo? Gusto mo? Hindi pwede. Gusto nang nakararami, maayos. At kung ikaw lang ang magsisimula ng tsatsa na yan, galingan mo. Talunin mo muna sa 2028 saka ka dun magtsatsa mag-isa mo. Malungkot isipin na ganito ba kababaw yung pagtingin natin para magkaroon at magsulong at isulong ang charter change? Iyakin kasi, iyakin. Unahin muna natin pakialaman yung nangyari noong nakalipas na linggo kung saan muling pinagtibay po ng Supreme Court. 13-0, unanimous po. Walang nagbago ang isip. Kasi ito yung final na nila dahil parang tugon ito doon sa hiling o motion ng House of Representatives na ikonsidera yung kanilang panig. Wala pong nagbago sa kanila. Ano po ang message na nakikita nyo po dito or mensahe ng naging desisyon ng Supreme Court ukol po dito at ang mga posibleng adjustment na dapat gawin ng Kamara ukol nga po sa anumang impeachment proceedings po, Prof? So una sa lahat, klarong-klaro kasamang Admar na unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. So ibig sabihin nito pinagtibay nila yung kanilang desisyon doon sa nauna nilang desisyon. Makikita natin na maaaring magkaroon ng bahid o magkaroon ng ibang pag-iisip o pagbabago sa ibang mga maestrado. Pero for 13-0, ibig sabihin pinagtitibay lamang nila yung naging desisyon nila doon sa naunang desisyon nila, no. Ikalawa, yung paraan ng kung paano nila ito yung mensahe nito ay tingin ko yung desisyon na to ay binibigyan ng pagtingin na kung saan yung usapin ng proseso sa paraan ng kung paano i-impeach ang isang opisyal. So nagiging tradisyon o nagiging by practice. Yung sa mga nakalipas na panahon. Ito, nagbigay ng desisyon ang Korte Suprema na nagbigay sila ng mga possible approaches and approaches na naaayon dapat kung paano mag-impeach ang isang opisyal at hindi by virtue ng yung nakagisnang kultura o tradisyon sa Kamara, kasamang Edmar. Opo. Now, ngayon, sinasabi nga nilang unconstitutional, hindi sumunod sa tamang proseso yung ginawa ng Kongreso na lang sa kabuuan kasi marami Yun din lang ang paniniwala na Kuya Admar. Itong mga kongresista, lalo na ito si Tutasin, yun ang paniniwala nila na hindi pumanig sa kanila, iba na raw yung desisyon. Parang hindi maganda o unconstitutional. Nabulol na ako. Yun lang paniwala nyo. Tama ho ang ginawa dahil nakikita ng Supreme Court na yung mga ginagawa nila kay BP Sara ay isang malaking pamumulitika lang. 'Di ba?
magmula 2022, tama ba? O tama, 2022, siguro lumipas lang yung 3 buwan, nagsimula na sila. Umatake na sila ng umatake. Hanggang ngayon, ilang congressman ang nagsipirma sa impeachment? Lahat yun na basura. Dahil ikaw, isipin mo, ako, kataga Supreme Court ako. Maniniwala ako na pinagtutulungan lang si BP Sara kasi may nagmadali ng pirma. Minadali yung pirma. Kita nyo na. Ano nangyari? Dahil sa pagmamadali nyo mga inapuka ka, hindi yung salita ng masama. Dahil sa pagmamadali nyo, yan tuloy na pala nyo, mga unggoy. At doon sa mga nagsipirma, nasira na ang pangalan nyo, wala na kayong kwenta sa 2028. Kilalang kilala na kayo. Kita nyo yung mga nagtatalo? Agoy! Meron nga dito nagtatalo, ngayon nagbabalikan para i-impeach na naman si BP Sara. At ngayon sila nag-iiyak. Alamin natin, gusto nyo? Eto sila. Nagsisigaw-sigaw na naman sila na ano. Ayan, panoorin nyo. Si Tonji may kanta pa. Ay, ulit. Wala. Si Tonji may kanta pa. Ano naman sila, Halo na kayo, di ba? Ayan yung mga talo. Tapos, naghain ng pangalawang impeachment at ano na naman ang sinisigaw nila. Nakakahiya kayo. Impeach Sara now! Walang sustansya. Op. Walang energy Mukhang kulang ata yung binabayad kulang ata yung kinain. Impeach Sara now. Bakit wala kayong nagawa doon sa mama na tumatanggap ng basura o mali-malitang basura? Bakit wala kayong nagawa? Hindi nga kayo makapagsalita ng impeach B. Bungit. Wala kayong ganun. Impeach BBM. Walang ganun Di ba? Pero kay BP Sara, maingay kayo. Ang kakapal, di ba, no? Hoy, talo ka na. Malapit ka na kay BP Sara. Impeach Sara now! Konti pa. Galingan nyo pa. Para pagdating ng oras ng paniningil o mababack to you, madali na lang. Kasi meron ka pang, di ba, may usapin ka pa kay BP Sara at may usapin ka pa. Hindi pa ata tapos yun Nako, pakibilisan naman BP Sara at mabalik na ito sa kulungan. Lahat ng bumira kay BP Sara, sana ma-back to you agad. Impeach complaint versus Bonget, Tilakay. Nako, kwentuhan na lang yan. Kwentong hindi natin maintindihan. Muling tinatalakay ngayon ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagbobotohan naman kung sufficient and substance ba ang mga reklamo. May express report mula sa Batasang Pambansa si Marian Enriquez. Marian, kamusta? Ano ng balita dyan? Yes, Nikki, pasado alas 10 nga ngayong umaga, pinagpatuloy ng House Committee on Justice ang kanilang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, nakatakdang tugugin nga yung sufficiency of substance ng dalawang reklamo. Ibig sabihin, susuriin kung mayroong recital of facts at kung nagtutugma ba sa grounds for impeachment alinsunod sa konstitusyon ang mga inilatag na aligasyon o offenses. Wait, ate. Mukhang matutuloy yung impeachment yung sufficient in substance mukhang maaprubahan ata. Ilan kaya dito yung boboto na ituloy ang impeachment? Ilan kaya yung boboto rito na hindi ituloy yung impeachment? Tuloy. Ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Dep Nisay, nag-cite ng grounds na graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
Pinagtaksilan o ano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabigo ang i-veto ang unprogrammed Nako, yun na. appropriations sa General Appropriations Bill. Matatandaan din na nagsasaad din sa reklamo na nag-commit daw si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado at pinunto rin niya Andrea De Jesus may complaint na pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni Pangulong Marcos sa issue ng umunay drug addiction nito. Agoy! Sentro naman yung ikalawang impeachment complaint ng Bayan at Makabayan Bloc sa ground na betrayal of public trust. Kasama nga sa reklamo ng grupo yung paggamit ng tinatawag BBM parametric formula na basihan umano para Nawala. at ibang opisyal. Ganyan din yung pag-abuso umano sa paggamit ng programmed appropriations at ang direktang pagkakasang umano ng Pangulo sa mga kickback at budget inversion. Kahapon, Nikki, lumusot nga sa House Committee on Justice na sufficient to inform yung dalawang reklamo laban sa Pangulo. Agoy, yun na! Dalawa na. Sufficient inform. So, dalawa na. Kailangan pa, ilan pa ba kailangan para madire-diretso yung impeachment? Mukhang may kalalagyan, mukhang kwentong kotsero. Pero sabi ko nga sa'yo, lagi kayong susubaybay para malaman nyo kung ano ang kalalabasan ng impeachment complaint laban dito kay Bungit. Kasi pag ito nagdire-diretso sa Kamara, ang mangyayari sa Senado. Kung ito kung sa Kamara, pumasa. At nirefer na sa Senado, baka may kwento rin sa Senado. Alamin natin yan. At nga ngayon, kasalukuyan pa ang gumugulang yung interpellation, manifestation ng mga kongresista tungkol nga dito sa pagtukoy ng sufficiency in substance nitong unang reklamo. Yan ang latest. Dito sa Kamara. Sufficient in substance, dalawa na ang pumasa. Ilan pa ba kailangan? Kailangan pa ba 3, 4, 5, 6? Pwede na yung dalawa kung totoo. Dalawang kwento, okay na yun. Yung sa totoo lang tayo, eto pa. Pinagtatalunan daw. Good morning, Madam Chair, colleagues, and all esteemed guests. The De Jesus impeachment complaint being sufficient in form, it may now be examined for its substantive sufficiency bago ito magpatuloy sa mga susunod pang stage ng impeachment proceedings. Kung susuriin, ang impeachment complaint ay nakabase sa 3 ultimate grounds of impeachment. Yan. 1, graft and corruption. 2, culpable violation of the Constitution. Dalawa. And 3, betrayal of public Yun! trust. Matindi yun. Dinipay na ng ating Korte Suprema sa kasong People versus Palasige, citing Martel versus People, ang mga salitang graft at corruption. Nako, yari. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position of superior influence of one holding a position of trust and confidence without rendering compensatory services or dishonesty transaction in relation to public or official acts. Nako po, yari. Sa kabilang banda naman, dinipay nito ang corruption in its fundamental sense as the act of an official fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or charter to procure some benefit for himself or for another person. Contrary to duty of the rights of others, it pertains to an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. Kasama sa De Jesus complaint ang aligasyon na ang totoong layunin ng pagbuo ng ICI ay para protektahan ang mga taong punot dulo ng korupsyon sa bansa. Totoo naman. Kapansin-pansin nga naman na walang nangyaring pag-imbestiga ang ICI sa mga pangalang ikinanta ng taong kanilang tinutugis ngayon at napabalitang nasa Portugal at Sweden. Totoo rin. Dagdag pa, bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Yari. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Hindi biro ang mga bilyones na laman ng mga maleta Agoy! na kung tawagin nila Dali! ay basura.
Ang mga basurang ito ay dugot pawis ng mga mamayang Oo. Pilipino na tapat na nagbabayad ng buwis ng buong tiwalang ang perang ito ay gagamitin para sa ikauunlad ng lahat. Ang basura pong ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Totoo. Ang mga basura pong ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan. Ngunit ang basurang ito sa kasamaang palad ay di umano ginamit para sa pangsariling interes ng iilang tao lamang. At kasama na diyan di umano ang ating Pangulo. Aray! Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Binanggit na ito ni kagalang-galang na si Father Bernas sa kanyang komentary na The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. A commentary na the culpable violation of the Constitution must be understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violations committed unintentionally or involuntarily, or in good faith or through an honest mistake of judgment. Kasama sa complaint ang aligasyon na nagkaroon ng Pangulo ng pag-bypass sa ating justice system Yun, isa pa yun. ng kanyang hinayaang maipadala ang dating Pangulong Presidente sa ibang jurisdiksyon, partikular na sa International Criminal Court para doon litisin. Nangyari ito sa pamamagitan ng pagkilos na alam nating lahat ay sumusunod at nasa ilalim ng direktiba ng ating Pangulo. Pangatlo, betrayal of public trust. Sa kasong Emilio Gonzales versus Office of the President acting through the represented by Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. et al., sinabi ng ating Korte Suprema na the Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, acts that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office may be less than criminal but must be attended by bad faith and of such gravity, seriousness as the other ground for impeachment. Malinaw na papasok dito ang aligasyon ukol sa failure ng Pangulo na ibito ang Yun. unprogrammed appropriations at ilang special provisions nito sa ating mga national budgets. Naiintindihan din natin na walang legal duty ang Pangulo na magbito ng items dahil discretionary ito sa ating saligang batas. Ngunit naniniwala tayo na dapat kalaki pa rin ang moral aspect sa issue na ito. Hindi ba naging prioridad at magiging prioridad ng Pangulo ang usapin sa kalusugan at kakulangan dito? Hanggang kailan magiging one hospital away from poverty ang mga Pilipino? Tama naman na ito ay short of being criminal but such failure to act already constitutes a gross faithlessness against trust, a gross exercise of discretionary powers. Kahit Korte Suprema rin ay dineklara ng unconstitutional ang pag-transfer ng pondo mula sa PhilHealth na nilipat sa National Treasury. At bilang isang health advocate, nabahala tayo sa naging issue na ito, particular sa 60 billion pesos mula sa 2024 PhilHealth Reserve Fund. Ang pondong ito ay nararapat lamang sa pagpapalakas ng ating universal healthcare system at magamit ito ng mga Pilipinong higit na nangangailangan. Ang pondong ito ay nararapat lamang na matulungan ang mga pasyenteng hirap sa bayarin, maisaayos ang mga hospital at health units nakakulang sa kagamitan at pasilidad, at mapataas ang benepisyo ng ating mga healthcare workers. Naniniwala tayo na kung hindi na mauulit ang katulad na problema, siguradong panalo at makikinabang at mamamayang Pilipino. Tama. Madam Chair, nahiyag din sa complaint ang revelasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na droga ng Agoy! Pangulo. Nadali. At ang katotohanan na walang naging malinaw at direktang naging sagot dito ang Pangulo. Batid kong umaasa ang sambayan ng Pilipino na ang namumuno sa kanila ay isang taong intelektual at hindi impluensyado ng droga o anumang harmful at illegal substance. Again, inaction of the President with regard to these allegations may be considered as gross faithlessness against public trust. Tandaan Tama. natin, walang gagawa ng mali ang ipapakita o sasabihin sa lahat na siya ay gumagawa ng mali.
Masigit lalo na walang taong nasa mataas na posisyon ang personal na gagawa mismo ng mali. Kaya rin sa ating justice system, particular sa Revised Penal Code of the Philippines, may tinatawag na principle by direct inducement. Kung susuriing mabuti, ang mga aligasyon na ito ay tumutumbok sa isang conclusion, that the President most likely is not anymore fit to govern. Tama. Malayo pa ang proseso, pero malayo na ang narating ng hangarin na magkaroon ng mas maayos na pundasyon ng ating pamahalaan. Madam Chair, in view of the foregoing, I respectfully submit that the impeachment complaint be deemed sufficient in substance and that it accordingly be allowed to proceed to the next stage of the proceedings. Magandang araw po muli sa ating lahat. So sana lang umusad ito kasi yung dalawa pala nakadalawa na pala itong usapin dito. So meaning medyo nakakaabante na tuluyang ma-impeach itong si Bonget. Kayo, ano sa palagay nyo? Kaya lagi kayong tututok, abang din kayo at balikan nyo yung video natin kaninang umaga. Mukhang tinamlay kayo o hindi sa inyo nag-notify. Balikan nyo po. Hanggang sa muli paki-like and share. Tatandaan, like, share, subscribe. At huwag mo kalimutan hit yung bell. Bye-bye!